Morning guys, almusal tayo guys. Sa paghahanap ko ba guys ng content ko, nakakita ako ng isang sulat na akala ko dahil nakalagay sa sobre, akala ko payslip ko nung on board ako year 2007 sa semester at sea, recognized by University of Chicago, na nakarating ako ng Chicago guys. So ayan yan. Yun pala, isang sulat ng isang estudyante na hindi ko maalala. Kasi ang semester at isang universityship na ang team nila, the world is our campus. Naka-met ako ng isang Pinay doon na Ilongga rin, na medyo may pagka-liberated na siya, nagtataplis na, as in tap, wala siyang sa taas na nagpapainit sa pool deck. So yun, sa kanila naman okay lang yun guys, sa pool ka naman mas tatawanan kanila pag nasa pool ka na naka mahaba, sasabihin nila kumbaga out of place ka. So yun, ito pala yun, year 2007. Yan yung mga anak ko guys. Okay, so yun, modesty aside, professional na sila pareho. Ayan, may mga trabaho na sila, kumbaga they have their own na. So yun, hindi ko na i-describe kung ano nila, trabaho nila, pero yung mga nakakilala sa akin, alam nila. So, ito yung sulat na galing kay Miss Jenayalik. Kasi guys, bakit ba ang liit ng tingin nyo sa mga security? Nung unang trabaho sa Makati Shangri-La, through an agency, Lady House Officer ang tawag nila dyan. So, yun naging stepping stone ko na nakapag-cruise ship ako sa Royal Caribbean, then Disney Cruise Line, then itong semester at sea. So, yun. Tapos, akala ninyo wala mga pinag-aaralan na security. Sa awa ng Diyos, nakatapos ako ng 4 years, at saka nakakatapos din ako ng Prof. Ed sa PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Manila, na ako habang tatrabaho. I did 3 things at the same time. Trabaho, being a working student din, kasi tuwing ang pasok mo Sabado. Tapos mga kaklase ko, mga professional na hindi pa sila license, mga nagtuturo na. Sa grupo namin, parang excited sila na makita ako, kasi natatanong din nila ako, kasi syempre ang iba hindi pa nakakapasok ng hotel na yan. So yon, at mabait yung teacher namin, one of the best of PLM, at si Mrs. Suarez, si Elinet, yon, magaling na teacher yon. So yon, doctor pala yon. So yun guys, Doctor of Philosophy. Akala nyo wala mga qualification ang pagiging security on board. Pag dumadating ako sa airport noon, sasabihin, may lalapit sa akin, ma'am, kahit gustong pahingi naman ng pasalubong, alam namin na seafarer ka, sa cruise ship ka, kasi may t-shirt ako minsan nasuot na Disney, ganyang cruise line. Kasi talagang sinasadya ko yun, kasi minsan may mga nagpapadala. So para makita, ma-identify agad, doon na kami sa airport nakikita. Sabi, alam niyo ma'am, nag-work kami dito bilang ganon, retired silang police o kasi gusto nila magbarko. So yun, sana mawala yun sa isip yung ganon. Hindi basta-basta ang trabaho ng isang security. Sa Disney ship nga na-approach ako ng mga Pinoy cruiser. Sasabihin nila, it's an honor to meet a Filipina with stripes on board. Sasabihin nila ganon. So yun, honestly, I felt proud during my days. Nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng Disney days, to be in Mickey Boat. So yun, sa semester at guys, nakaranas ako ng pangmamaliit ng isang estudyante na parang dinuro-duro ako. Alam mo, may sulat siya sa akin, alala ko.
pangalan niya pala si Gina Yalik. Yalit ba? Yalik. Hindi ko alam ang nationality. Hindi ko pa siya na-search sa social media. Facebook like that. Itong sulat to guys, Dear Marilyn, I wanted to take the time to truly apologize and express my feelings of regret. Kasi napauwi ito eh. I regret all of my decision to act immaturely on Thursday night, February 8. I tried to get my friend from Puerto Rico onto the ship without even thinking that I put you in an uncomfortable position. Yung parang trying to sneak in na wala palang passport, na ang unang checking sa baba sa mga AB or kaya quartermaster. Since nag-iisa ako, siguro parang na na overlook, na kahit binibilang-bilang ko yung passport, yung mga parang hindi tapos ako na lang sisihin ng hepe na mata pobre, na Ilonggo rin, kasi akala niya wala akong tinapos. So yun, hindi niya alam, later on ginawan ko siya ng 7 pages report na nagkaroon sila na napaano rin siya, na dismiss siya together with the staff captain na Swedish at saka isang Pinay din na sa kanya na paanuhin ako, kasi may mga case na sila lang ang nakakaalam. Ganun guys, mahirap masalimuot ang magbarko, sa totoo lang. Dami kong karanasan. I realized I was being selfish and not considering your job as security. Yan. You project and keep everyone on the ships safe. I did safety and security duty on board. I can promise you that this will never happen again. Being a student here at semester at sea is going to change my life. Yes. Forever. The idea of having to leave my voyage early made me realize how important respectful behavior is. It is disturbing that I began my voyage with a negative tone. Yeah, inamin niya. Kasi parang dinuro-duro ako, at saka mahilig sila magmura kasi. But I will learn from this and carry it with me for the rest of my life. Parang kinampihan ba ako ng mga faculties sa ginawa niya. Na dahil sa kanya nagka-warning ako. I understand how important security here on the ship is. Your job secures the safety of every individual on the ship, and I think it is a great thing how strict and serious security really is. I am really sorry for disrespecting you, yes, and I hope you did not take what I said personally, yes. Tinanggap ko naman yun eh. That was the part of my job, yung iniinsulto ko ba. If anything, you were trying to help me, and I thank you for that. This is a horrible way for me to be introduced to security on board, but I have time to change, yes. Every time there's a time to change. Yun nga eh. Changes is the only permanent thing daw. And prove myself as the great person that I am. Once again, I am truly sorry, and I hope you can forgive me. Thank you, Gina Yalitza, wherever you are, Gina. Thank you. I really appreciate your letter, Jenna, and you know, from 2007 until now, I'm still keeping your letter, and this is to show people na who are trying to underestimate the job, the security. So this is my proof that security is very important on board. Sabi nga ni Mr. Fred Olsen, nung pinakilala ako ng boss ko sa port ship ko, you are the ear and eye of the company. You have the top job on board. Yun ang sabi niya sa akin. So yun guys, sana mawala yung yung mga panghahamak nyo sa mga security, ganyan. Nasasabihin nyo lang secure. Kaya nung umuwi ako isang bakasyon, sumama ako sa nanay ko, pumunta na malengke. Ngayon may dinaanan siya na binibilhan niya lagi na kamari niya ng suka, na purong suka. Kasi may tindahan siya, pinagawan ko siya ng tindahan. Kumari niya, sinabihan ba naman ako na, ay Mari, ito pala yung anak mong sikyo sa barko?
parang naano ako kay nanay kung ganun pala ang pagkakilala nila sa security, secure lang. Para ba yung parang high school graduate ka lang. Tapos, kinuwento ko sa sa engine, sa barko, na taga Cebu, oiler siya. Sabi, dahil sinabi mo sa nanay mo na hindi ako basta-basta security, international security ako until naging security officer ako. So, I'm proud to say I was a security. It gave me the chance to travel the world free. So, yun guys, marami akong kwento niyan. Kasi, pag kayo mga teacher ng anak ko sabi, ay security guard ka pala sa barko. Hindi nila alam yun. Hindi nila alam yung ba. Akala nila sinuwerte ka lang. Oo, sinuwerte lang ng konti. Pero kumbaga, akala nila walang responsibility doon, walang qualification doon. Yung makapagbarko ka lang, hindi basta-basta yun. Kahit yung mga nakagraduate nga ng talagang pangsima na trabaho, hindi na basta-basta. So yun, hindi rin yung iba nga hindi nakakasakay. Sabi ng pinsan ko, yung seaman nyo, lalaki, sa amin pinsan ko, babae. Yun ang kinukwento nila sa akin. So, I made him proud. Kailang pag wala ka na, yun lang din. Pero, hindi naman ako bitter guys. Dahil paano, yung dalawang anak ko naman, kahit na nagsikap din sila sa sarili nila, at least, di ba? At saka, meron naman akong SSS na hopefully magpapakinabangan ko. Yun ay utang na loob ko rin sa last sa Fred Olsen ko. Ayun guys, good morning. Good morning. Sharing lang ako sa mga sana you can learn sa mga security na bata pa, mag-apply kayo, magbarko kayo. Oo, yun ang ini-encourage ko lagi. At saka sa mga kumukuha ng housekeeping, mga ganyan ba, or HRM, magbarko kayo kasi totoo, magbabago ang buhay nyo. Okay, thank you, good morning.